When you enjoy friendship with me, my dear children, you received my personal attention. I always invite you in my mission, in my plan, in my prayer. Constantly, I converse with you. I give you my promises. I give you my heart. I give you everything, my dear children. Walk with me. Enjoy your friendship with me. Enjoy your friendship with me. My dear children, I am your best friend. I am your best friend. I am your best friend. And you will continuously enjoy that rich relationship with me, your one and only God, because I love you. You are my priceless treasures. Thou saith the Lord. Good morning everyone. Habang hinintay po natin yung mga bata na mag-settle down sa inyo, nandun po si Dr. at saka si Kuya Ali sa Children Ministry. Inaanyahan po namin yung ibang bata dyan na nakatayo. Dito po may bakante pa. Mga kabataan na nakatayo. So, yan po. Thank God. Salamat po sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Pwede po bang bumati tayo muna ng 1 hanggang 3 tao? At sabihin natin yung mga positive na nais kong sabihin ng Lord para sa kanila. Huwag lang maganda, huwag lang pogi. Anything po na positive, na makapag-encourage sa kanya sa umaga po. Alam po yung mga taong bira nilang makita. Alam po, pagkaraan po ng mahabang araw po, nagpakita na si Kuya Alan. Maraming nangyari. Yan po, andyan na si Kuya Alan. Maraming nangyari sa buhay niya. So, marami din po mga kapatid tayo ngayon na nakasama. Welcome po natin. Asan na si Kuya Janel? Ayun, welcome natin si Kuya Janel. Ayan. Tapos si Ate, ano po? Si Ate... Ate Clara, nasa loob. Nasa loob po si Ate Clara. Tapos, meron po tayo dito, macho guapito na narito. Si Bunso po, andito na si Bunso. Bunso, tayo na naman Bunso. Yan po si Bunso. Nagulat ako nung makita ko siya. Grabe, ang laki ng katawan. At syempre po yung ex-girlfriend ko po. Okay, pagpati naman po yung ex-girlfriend. Praise God. Salamat po sa Diyos na ligtas tayo nakarating sa oras na ito. Kaya sabi mo sa katabi mo, nagagalak ako na narito ka. And please don't disturb me now. Ayan po, tapos na po yung batian, tapos na po yung pubustahan. Ano po ba si Ate Loli? O sila Ate Aiza na? Si Kuya Erwin, nandiyan ba? Wala? Yan po. So, salamat po sa ating mga kapatid. No? Nagagalak po kahit hindi po, kasi second Sunday, third and fourth and fifth, hindi po sinusundo ang mga taga-Taguig. Pero they make it
they make sure na yung presence po nila nararamdaman. At salamat po sa ating mga kapatid from Taguig. May magandang balita ata sa inyo si Pastor Don. Hindi ko nasisirain yung magandang balita na yun. Basta si Pastor Don na. Oh, wala akong sinabi. So, thank God, nais ko namin pasalamatan. Kasi nung nagkaroon po tayo ng vision casting, 2025 declaration, at saka yung candlelighting, kaugalian po natin na sinusunod yung prayer request. Pero nakita ko napaganda nung lalagyan. Nakakapanghinayang nasunugin. At meron pong nag-suggest na mas maganda na narito siya para every Sunday na ipapanalangin natin. No? At meron po kaming usapan na kapag meron pong kamang-hamang ng tinugod sa inyo ng Panginoon, tatayo kayo para magpasalamat. So unahin ko na po. 2 pages po yung nilagay ko dyan. Yung isang page more on spiritual, relational, it's about the Lord. Yung tema po natin, nung nakaraan natin mga mensahe, going deeper, going stronger, going deeper, growing stronger, building together in love. Nandiyan din po nakatalak. More on spiritual doon sa relational, doon po sa first page. At doon po sa second page, isa po sa inilagay ko doon sa unahan, yung matuloy pong mission. Kasi ilang beses pong napospon yung mission na yun. 22, tapos 29, tapos sabi January 4. So lahat po yun, hindi natupad. So sinasabi sa akin ng kaaway, huwag ko nang asahan yan, hindi na matutupad. So nung nagkaroon po tayo ng January 5, yung pang una kong nilagay, matuloy po yung mission. Nilalagay sa akin ng kaaway, ano kayong mag-mission? Wala naman kayong pondo. Isa po sa prayer ko, Lord, magkaroon na kami ng mission fund. At mayroon pong nag-bless sa akin, binigyan po ako ng 250,000 para sa mission fund. Pero pa ho yun. Ito po ay cryptocurrency. And waiting for monetization o ma-monetize. Pero nung meeting po namin ng January 11 ba yun? Tama, January 11. Isa po sa amin na tumanggap ng cryptocurrency, nagkaroon siya ng malaking problema. Yung kanya pong bahay ay kukunin na ng pinagsanglaan niya. So, wala po siyang magawa. Naalala niya yung cryptocurrency na binigay sa kanya. Marami po kaming tumanggap ng 250,000 na cryptocurrency. Dinala po niya sa bangko yun. To this specific DPI po. Kasi yung tinanggap po namin na cryptocurrency ay meron pong proof of funds. Pag inanong po yung QR code mo, makikita mo kung magkano naman. QR code po ng DPI. At nakita niyang may laman na cryptocurrency. Alam niyo po ba ang himala? The bank allowed him to use that cryptocurrency with as collateral. At nakautang po siya sa bangko ng malaking halaga para mabayaran po niya yung kanyang nakasanglang bahay. Hindi pa man po na monetize, I'm looking forward something great things will happen. Kahapon po sa aming devotional sa annual meeting, binigay talaga sa akin ni Lord, in-impress sa akin ni Lord yung Daniel 11:32. Ang sabi po doon, those who knows their God shall grow stronger, and they shall do great exploit for Him. Sa ibang version po, they carry out great exploit for Him. So yung isa pong request ko dyan, matuloy yung mission. Dumating po ang Sunday. Sabi po sa akin nung kausap ko, Bishop, tuloy na natin. Final mo na. January 6, tutuloy natin. So, amen po.
Ang problema ko po, yung una, kung bakit di niya ma-send, sisend ko sa bank account ko yung pera mo. Eh, hindi ko pa napapalo up yung Orban Bank ko. 700 pesos pa lang po ang naman nun. Sabi ko, hindi ako sure. Kasi baka nabawasan na yon. Kasi isang taon na may hindi ko pa nadadagdagan. Isang taon na ba? Dalawa? Ay, pandemic pa yun, di ba? So, 5 taon na, di ako sure kung active pa yun. Kaya nga, salamat po, andito si Clara para ano po, kung active pa yung bank account ko. So, hindi ako sure, sabi ko, wala akong bank account eh. Saan ko papadala, Bisha? Cebuana na lang. O sige, Cebuana na lang. Sige, padala ko sa iyo mamaya after the service. Kitay po ako dito, hindi ako umalis dito maghapon, January 5. Alas 6, wala po. Alas 7, magsasara na po yung Cebuana sa Albalster. Kaya ginawa po namin ni Kuya Aga, ni Ate Vera, ni Kuya Ed, nag-dinner na lang. At habang di-dinner kami, dumating po yung ating magandang lalaking si Fernando po Jr. Yung ating dating, si Masarito. Alam mo, nung dumaan siya, bigla may tumawag sa cellphone ko. Sabi niya, Bishop, pasensya na, sobrang busy, hindi ko na napadala. Andito na kami sa Pure Gold. Puntahan mo na lang kami dito sa Pure Gold Monumento. Nag-shopping na kami para sa ating mission bukas. Alam niyo po yung unang-unang nilagay ko doon, answered prayer na po. Isa pa lang po yun, no? Plus mission pad na positive, may naman pala at pwedeng gamitin. Kaya lang, as of now po yung halaga po noon, 1 pound per crypto. Imagine niyo po, times 250,000, yung 1 pound, how much is that? So pag na-monetize po yan, malaki na po yung magiging mission fund ng PCMI. I'm looking forward. Pwede po bang buksan natin ating text sa Matthew, sorry po, not Matthew, but Mark, chapter 11, verses 20 to 27. Are you there? Ang bilis na. Pwede po bang magpalitan tayo sa pagbabasa? Mark chapter 9, sa Tagalog ko po babasahin, Mark chapter 9, verse 20, Binalangan nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinangisay nito ang bata. At ang bata ay natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang ngiti. Verse 21, kayo naman po. Kaya po, parang wala tayong binain. Lakas po. Ready? Begin. Kailan pa siya magkamit niyan? Anong Jesus sama? Wala pa po, siya. Verse 22, sabi po sa verse 22, gusto po siyang patayin. Di ba kasi yung gusto ko siyang patayin parang pangit yun. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon sa tubig. Subalit, kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Next verse po, kayo naman. Kung may magagawa ko, Panginoon Jesus, Verse 24, agad namang sumagot ang ama ng bata. Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. 25 po, kayo naman. Nang makita na Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, "Inuutosan ka, espiritu ng pagkakipin at pagkabingin, lumabas ka sa wala at huwag na nakakabalik sa kanya." Verse 26, nagsisigaw ang masamang espiritu. Pinangisay niya ang bata at saka lumabas at nagmistulang bangkay ang bata. At kaya't sinabi ng marami, patay na siya. Verse 27, sabay-sabay po tayo. Ngunit ang batay hinawak ni Jesus sa kamay, ibinangon at ito'y tumayo. Praise the Lord. Kuya Amboy, naano pala yung aking inuman?
sa pagitan ni Pastor Dante. Yan po. Praise the Lord. Thank you. Okay po. Yung topic po natin ay pinamagatan po natin. Basahin po natin. The power of faith. Ano po sa Tagalog yan? Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Actually po yung message dapat natin ngayon ay tungkol po doon sa sa Daniel 11:32, no? Shinare ko po 'yon as inspirational and motivational sa annual board meeting po kahapon. So yun po yung plano ko na i-share. Medyo mahaba din po yun kasi may kaugnayan sa end time po yun. Pero ang nangyari po, nawala po sa cellphone ko. Nung check ko po kaninang madaling araw, nawala yung message. Kasi sa cellphone na lang po ako gumagawa ng message. Yung tatlo ko pong laptop, nag-retard na eh. Yung isa, bigla nag-blackout, nandiyan po nakatambay na. Yung pangalawa kong laptop, napagka-cute, pinamahayanan ng langgam. Nasira yung yung screen, no? Ay, ba ba't doon namahayan ng langgam? Yung isa pong laptop, ayun, under repair kay Pastor Aaron. Ewan po kung magagawa pa ng paraan. Kasi sobrang bagal. So, gumagawa na lang po ako ng sermon ngayon sa cellphone. Ang problema po, pag may napipindot ako. Kaya kanina po, habang tumatakbo kami, ginawa ko po yung pinaka-outline. At nung isesend ko na kay Pastor Aaron, nawala po. Nawala uli. So, gawa na naman po ako. And praise God, I know na naandyan po ngayon. Andyan ba, Pastor Aaron? Okay po. Ang ating topic po, the power of faith. Tingnan po natin yung introduction. Ano po ba ang background ng Mark chapter 9, 27? Ito po ay napakagandang pagmasdan. No? Merong dalawang in contrast sa teksto na yan. Una, yung event sa above the mountain. At pangalawa, what is happening in the ground. Doon po sa above the mountain, meron pong tinatawag na transfiguration. Ano ibig sabihin ng transfiguration? Pagbabagong anyo ng Panginoon. Sa Mark chapter 9 verse 2, pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. At doon po sa itaas ng bundok, biglang nagbago ang mukha ng Panginoon. Hindi po nila matitigan si Jesus. Bakit po? Na-magnify, na-glorify ng mukha ni Jesus at isang nakasisilaw na liwanag. Sino po sa inyong gusto makaranas ng ganung karanasan? Andito po si Bunso, bata pa po siya, nakaranas niyang makakita ng isang anghel. Nung siya po ay masagasaan sa aming highway doon sa Malabon. Kita siya ng anghel. Pinagpipilitan niya sa akin, dati ano nangyari sa akin? Kung namatay ako, saan ako pupunta? Sabi ko, hindi ka mamamatay, hindi ka pababayaan ni Lord. Tapos sabi ko sa kanya, hindi pwede yun, ililigtas ka ni Lord. Sabi sa akin niya, ano lang po to, relay lang. Hindi naman si Lord nagligtas sa akin. Sabi ko, sino nagligtas sa'yo? Sabi niya, angel God, ang laki niya eh. Ang laki-laki niya, tapos may dalawa siyang malaking pakpak. Ang lakas-lakas nga niya eh. Ginan lang niya yung sasakyan, tinaas niya, kaya ako nakalabas. So, nung maalala ko po yun, kaya nga pala, bakit yung sasakyan na angat ng ganun? Pagkatapos nakalabas si EJ, palabas na EJ, saka bumagsak yung sasakyan. Dahil tarantala po ako, nakita ko yung dugo, nawala na sa akin yung eksena yun. Agad ko po siyang tinakbo sa ospital. Pagdating doon, nagulat po ako, buti wala akong sakit sa puso. Ang dami pong gamot na inireseta. Tinanong ko yung presyo, lalo akong nagulat dahil napakamamahal. Sabi ko, EJ, kilala mo pa ba ako? Lakad ka? Hindi ka ba nahihilo? Kilala mo pa ba ang sarili mo? Yung sinabi ko, dahil kilala ko pa. Uwi na tayo. Thank you, Lord. At pagkatapos po, no, doon sa bundok ng pagbabagong anyo ni Jesus, sa ibaba po ng bundok may nangyayari.
siyang nahalaga, they are in struggle. Bakit po? Meron po isang ama. Sabi po sa verse 17 ng Mark chapter 9. Sabi po, sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Verse 14, tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y ibinubuwal, bumubula ang kanyang bibig, nangangalit ang kanyang mga ngipin, at siya'y naninigas. Hiniling ko sa inyong mga alagad na palayasin sila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila napalayas. So may nangyayari po sa itaas. Anong nangyayari sa itaas ng mundo? Nagbabago ang inyong Panginoon. Ang ganda po. Nagpakita doon si Moses, nagpakita doon si Elijah, at sabi ni Pedro, Panginoon, dito na lang tayo. Sino ba naman hindi mag-i-stay sa ganung kapangyarihan, di ba? Dito na lang kayo, gagawin ko kayo ng kubol, isa kay Moses, isa kay Elijah, at isa sa inyo. Pero pinatahimik po siya ng Diyos amang nasa langit. Ano sabi ng Diyos amang nasa langit? Narito ang aking anak, pakinggan ninyo sila. When you are in the presence of God, huwag ka pong makikinig sa mga bulong-bulong. Pagka nasa presence of God, huwag ka mag-disturbo. Kahit po may nang-disturb dyan, kahit may gumagalaw dyan, huwag kang pa-disturb. Ano sabi po ng God the Father? Pakinggan ninyo sila. Tino mo, may pinupropose si Pedro. Pangungunahan niya ang Diyos. Gagawan ko na lang kayo ng kupol, isa kay Moses, isa kay Elijah, isa isa sa inyo, Lord. Dito na lang tayo. Ano sabi naman po ng God the Father? This is my beloved Son. Pakinggan ninyo sila. At ano pangyari? Bumaba sila sa bundok. Pagbaba nila sa bundok, eto na po yung eksena. Natuwa pa si Jesus sa balitang yon na hindi napalayas ng kanyang malagad ang masamang espiritu. Natuwa ba? Hindi. Pero bago natin basahin, eto po yung proposition natin. Sabay-sabay po. You believe in that words. I mean, in that praise. Proposition po natin, anything is possible to him who believe. Tapos po ang kanang kamay na merong kailangan na yung prayer request niya ron ay matugunan. Tapos ang kanang kamay, yeah! Lahat tayo meron. Lahat po meron. Anong gagawin natin? Ibaon niyo po sa puso, sa espiritu, sa isip, kaluluwa, at sa inyo pong, ano ba? Buong pagkatao ang salitang yan. Ano po ang salitang yan? Anything is possible to whom who believe. Anything is possible to whom who believe. Para ma-acknowledge natin yan, gusto kong idetali natin yan. Ito po yung tema natin. How to increase our faith. Nung sabihin po ng Ama na, Lord, kung may magagawa ka po, kahabagan at tulungan mo kami. Binalik sa kanya ng Panginoon yung question. Makikita niyo po doon, sa verse 23, may question mark eh. Sabi sa verse 23, ito po, sabi sa verse 23, kung may magagawa ako, question mark. Ano pong impression niyo doon? Bakit question mark ng Panginoon? Nagdududa kasi. Diba? Sabi po nung Ama, kung may magagawa po kayo, kaawaan mo ako, tulungan mo ako. Sabi mo sa katabi mo, yan ang ayaw na Lord, yung pagdudahan mo siya. Lalapit ka sa Kanya, tapos pagdududahan mo, nag-pray ka, pagkatapos nag-aalala ka, huwag ka naman nalandi. Tama po yung sabi ni Pastor Sunny, slander yun eh. Diba? Ano po ang sabi ng Philippians 4, 6 and 7?
Do not be anxious in anything, but in everything in prayer, supplication, with thanksgiving, let your request be made known. Kanino? Kanino mo ipapaalam? To God. Hindi sa kapitbahay mo. Hindi kay Marites, hindi kay Tolits. Alam niyo, minsan po, yung problema natin, ang expression natin, social media. Kaya ikaw lang nakakalam ng problema. Dahil nilagay mo sa social media, buong mundo alam na. Tapos magtataka-taka ka. Diba? Minsan po yung expression, I have not something against sa Alpha Beta generation. Wow. Yung generation 2025, ang tawag po Alpha Beta. Grabe. Meron po akong iba't ibang klaseng generation sa isang topic natin. Alpha Beta. 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 Alpha Beta. Beta talaga? Bago na naman. Beta ba? Alpha Beta ba? Beta talaga? Kaya pala tumanggap ako ng Metaverse card. Kaya pala tumanggap na ako ng Metaverse card. High-tech po na ATM, Metaverse card. May nag-glass ako. Meta na nga pala, no? Nasa panahon na po tayo ng AI. Ano po ibig sabihin ng AI? Artificial Intelligence. Kaya inaaral ko talaga mabuti. Artificial Intelligence. Lahat po nagpapagalaw. Artificial Intelligence. Nagpapagalaw sa Gcash mo, nagpapagalaw sa bangko mo, nagpapagalaw sa everything sa mundong ito. AI po. Ano ibig sabihin ng AI? Artificial Intelligence. Robot na matalino ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay na ito. Kaya pag tinopak si robot, masisira lahat ng yan. So number 1 po, sa ating tema, how to increase our faith. Anong nangyari po? Gen Beta, generation, ayaw mo maniwala generation Beta talaga. Kasi last po, generation Alpha, noong 2024, ngayon, generation Beta. Kaya lang si Beta, may kaugnayan kay Meta. Magpinsan si Beta sa si Meta. So, minsan po, we need to study, understand yung generation. Kasi may mga generation gap yan You need to understand your children. Kasi kung hindi mo sila iintindihin, hindi kayo kakaintindihan. Amen. Tama, di ba? Kung hindi mo sila iintindihin, hindi mo sila maiintindihan. You need to understand them. Kasi iba na talaga ang henerasyon ngayon. But, you need to stick with the rules pa rin. Di ba? Dito po sa ating pag-aaralan, nung mabalitaan ni Jesus, natuwa ba siya? Tingnan natin, verse 19. Natuwa ba ang Panginoon na hindi pinapaalis ng mga disciples? Yan. Pastor Donnie. Verse 19. Natuwa ba ang Panginoon? Sinabi niya sa kanila, lahing walang pananampalataya. Ano sabi? Lahing walang pananampalataya. Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Okay. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Tandaan niyo po, gusto ng Lord na makasama ka. But every time na nagdududa ka, aalingaw-ngaw po yan salitang yan. Hanggang kailan ako mananatiling kasama ka. Eto pa, mas worse pa ho, isusunod. Ano sunod na phrase? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Ay ko! Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Tingnan nyo nga po yung katabi niyo. Sabi ko sa kanya, salamat Lord, pinagtitisan mo pa rin kong katabi ko. Salamat Lord, pinagtitisan mo pa rin itong partner ko. Salamat Lord, pinagtitisan mo pa rin ang aming music team. Salamat Lord, pinagtitisan mo pa rin ang aming mga workers, ang aming mga pastor. Talagang babalik tayo sa biyaya ng Lord di ba? Because of His faithfulness, because of His kindness, because of His goodness, because of His grace, because of His favor, and because of His love, we're still standing.
by Lakewood. Gusto niyo kantahin ko? Hindi na, si ano na lang. Si Brother Sunny na lang magkanta niya. Yung Sunny, asan ka? Ha? Andiyan si Kuya Sunny? Kuya Sunny? Wala. Okay. Siya yung pakanta nun eh, di ba? Hanggang kailan ko kayo titiisan. Pero yun po kahit sa negative situation at negative, lagi may positive si Lord eh. Tuloy mo, Pastor, tapos yung verse 19. Dalhin nyo rito ang bata. Grabe po! Amen! Very positive naman! Hanggang kailan po kayo hanggang kailan po kayo mapagtitiisan, hanggang kailan po kayo gustong makasama, manatiling kasama. Pero pagdating po, yung problema kung bakit naando sila, dalhin nyo sa akin yung bata. Number 1 po, how to increase your faith. Number 1. Number 1 po, intelligently bring your circumstances to God. At pinatunayan ni Christ yan. Verse 20. Diba anong ginawa po ng mga tao nung marinig? Verse 20. At dinalaman nila ito sa kanya, nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pang pinapangisay nito ang bata. Ano pa't napalubog ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kahapon po, alas 9, supposed to be andito na kami lahat. Salamat po sa mga before 9 na andito na. God bless you. Dumating po kami, 9:30. Nadali kami, 9:30. 9:30. 9:31 nadali po kami. Nung tingnan ko po yung aking may call po si Ate Open. Tapos nag-send siya ng picture. Tasya ako, Hollywood is on fire. Naglalagab-lag yung po yung Hollywood. Tanong ako, bakit? Anong nangyayari? Pwede bang isend mo, Pastor Aaron? Bakit ba nasunog ang California? Tingnan natin. Tingnan niyo po yung unang picture na ito. Huwag po kayo masyasyak. Tingnan niyo po. Ano yung po? Heat gap up of California. Bago po nangyari yung wildfire na yan, yan po yung eksena. Heat gap out of California. Bago po nangyari yan, nagkaroon ng Golden Globe Academy Award. Ito pong matindi. Pastor Aaron, pasok. Anong nangyari doon sa awards night na yon? They mocked the Lord Jesus Christ. Okay po? Makita natin yan. Yan po ay picture, di ba papanood niyo po ngayon, ay video ng isang kilalang artista. Pero sorry po, hindi ko siya kilala. I'm sorry po. Noong January 6 sa Los Angeles din. At ito ang mga sinabi ng host doon. Ano sinabi ng host? You are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. 3 shout-outs? Creator of the universe. But the creator of the universe, 0. At pagkatapos ng binanggit Pero sasabihin nyo, watch out po yung sasabihin. ay nagtawanan pa ang mga tao. Nagtawanan pa natin mga tao. Tapos sabay-sabay dito, No surprise in this godless town. At pagkatapos Ano daw yung tao? ng ilang mga Godless ay town. naganap na ang malawakang sunog sa bayan ng Los Angeles. At pagkatapos Saan po ay patuloy itong lumalaki at lumalawak ang apoy kahit na pilit pa nila itong inaapula, kung saan ay aabot na sa 200,000 na pamilya na ang naapektuhan. Ano sa tingin ninyo? Nagkataon lang ba ito? O parusa na ito ng Diyos sa kanila dahil ininsulto nila ang Diyos na sinabing wala daw ambag ang Diyos at godless daw ang kanilang lugar? God, creator of the universe, 0 mentions. And Tandaan mo ito, huwag hahamunin ang Diyos dahil baka magsisi ka kung ipaparanas niya ang bigati sa iyo. Bakit nagkaroon ng meron sa last video ko, yung mga popular na mga tao, they mock God. And instantly, merong nangyari sa kanila. Pastor Aaron, last video. Isa po dyan sa character ay si Madonna. Tapos si... 5 tao po yan.
unexpected habit. Madonna sings a song surrounded by men dressed as devils, and then this Nakasunod po siya ng demonyo. Ano itong nangyari? Bagsak Lady agad siya. Gaga sings a Si Lady Gaga. called Judas, and then Yung kanta po ng Judas, ano naman po yun, di ba? Ano nangyari sa kanya? Deontay Wilder pitted his God against Si Diamond Wilder. And then this happens. It's over. Progressive Christian Brandon Si Brandon Roberts Robertson. sexual immorality, and this happened. Turkish politician Hasan Bitmez was Si Hasan invoking Bitmez. Allah against his enemies when this happened. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. He died 2 days later. Don't mock God. Subscribe for more shorts like this. Bakit po nagalit si Jesus sa mga And disciples? then something completely unexpected happened. Madonna sings a song surrounded by Hindi men po dressed as kasi. devils, and then this happens. Lady Gaga sings a blasphemous song called Judas, and then this happens. Deontay Wilder pitted his God against Chesapeake's Christian God. Hindi ko pa alam kung buhay kayo nung pumunta rito ang Beatles. At doon po sa airport, galit na galit ang mga Pilipino, pinagbabato sila. Ano tayo ng bakit pinagbabato ang Beatles? Sabi po ni John Lennon, we are more famous than Jesus Christ. 2 months later, John Lennon was assassinated. Thank you po, Pastor. Kaya galit ang Diyos sa nag-aalinlangan. Diba? Kung yun talaga sinasabi nilang walang Diyos, pinarusahan sila. Basta na pong galit ang Lord sa sasabing siya'y Christian, pagkatapos, puro duda, puro duda. Sabi ko sa katabi ko. Sabi ko sa katabi ko, sige mo. Hala ka. Ano po yung number 1? Balikan natin yung number 1. Intelligently, bring your circumstances to God. Babalikan ko po yung Philippians 4:6 and 7. Do not be anxious in anything, but in everything in prayer, supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the God of peace that passeth all understanding shall guard and keep your heart and your mind through Christ Jesus. When you ask something for God, believe it! Believe it! Claim it! Di ba sabi ni Job? Nagpasalamat siya, namatayin siya ng 10 anak. Imagine mo, namatayin ng 10 anak, nawala ng napakagandang ari-arian. Pagkatapos, nawala lahat ng mga alaga niyang kamali naman tayo eh. Hayop. Pag sinabi mo kasing kahayupan, parang ang pangit pakinggan eh. Pero ibig sabihin, maraming mga hayop yun, di ba? Camello, donkey, pagkatapos meron pa siya mga tupa, etc. Pero anong sabi ni Job? Even God will slay me, yet I will trust. Hindi! Grabe po, nakaranas ng ganon. Yung pagkatiwala sa Diyos, pa! Ano yung katabi mo? Bakit nagdududa ka? Wala pa nangyayari sa iyong ganon. Diba? Ang tindi po nun. Ang ganda po yung sinabi ni Habakuk eh. Sabi ni Habakuk 3:19, kahit walang langis ang ulibo, kahit walang bunga ang upas, kahit walang pagkain sa pagkainan, kahit walang hayop sa parang, yet I will rejoice in my God, my salvation. Pag may problema ka, dalhin mo sa Diyos. Amen? Sabi niyo sa katabi ko, intelligently bring your circumstances to God. And please, huwag niyo lang sabihin sa isang tao na hindi kayo sigurado. Dahil baka magulat ka, akala mo siya lang nakakaalam. Buong bayan na pala. Pangalang bagay ko,
Paano bagay? Never underestimate the power of the enemy. Ano sabi ni Jesus sa verse 20? Dalhin nyo sa akin ang bata. Nang makita si Jesus, Nino, ng Espiritu. Anong ginawa daw po ng Espiritu? Inilugbok daw po, pinangisay, yung bata. Imagine niyo po, nakita niya si Jesus, ang pinarusahan, ang pinahirapan, sino po? Yung bata. Nung nandun po kami sa bundok, mag-uumaga na, na-share ko na po ito sa court kahapon. Last media, nagbabiyahe na po ako sa Cubao. Hintayin po namin doon ay ganung oras. So, wala po yung mga kasama ko. Tinawagan ko. Kagigising nga. Sabi ko, pambihira kayo, kagigising nyo lang. Ako wala pa tulog. Wala pa akong tulog kasi hindi na talaga ako natulog eh. Dumating ako sa bahay mag-aalas 12. Tutulugan ko pa ba yun? So, gumawa lang po ako ng mensahe. Tawag-tawag po yung nag-message sa akin. Bishop, speaker ako sa January 7. Gawin mo naman ako ng cross-stick na unite. Bahala ka na kung anong text. Gumawa po ako. For 2 hours, gumawa po ako ng mensahe. Unite, yung keyword po. Asinend ko. Tuwa-tuwa po yung pastor. Kasi po itong pastor po ito, disciples po natin. At ngayon po, siya na ang chairman sa buong Talavera. So every time po na may speaking engagement, nagchat-chat sa akin, Bishop, baka may maganda ka dyan, ano? May mga maganda ka dyan, ano na. So, sinesend ko po sa kanya, with, ano na yun, hindi PowerPoint eh, outline, pero may mga ano na yun, kompleto na po, kompleto sa kan. Send ko. So pagkatapos ko ma-send, nag-bihis na po ako. Naligo muna pala ako, and then nag-bihis. Punta na ako doon. Wala ko po yung makasama. So, syempre, mataas pa energy ko. No? Pagdating ko sa bundok, ayun na problema. Doon na, gumagano'n-gano'n na yung mata ko. Nung gumagano'n-gano'n na yung mata ko, hindi na, nakakatulog na ako ng gano'n. Bigla ko naramdaman. Gumagano'n na rin yung susunod namin. Why, Jesus name! Sabi ni Aga na, inaano ko na rin pala. Sabi ni Aga, gino-joke ko lang kayo, bisa. Ayoko na matulog. Ano yung biglang pumara si Kuya Aga saan? Saan ka pumara? Ano yung restaurant na tinarahan mo? Hindi na kung matandain ka o matanda ka. Hindi yun yung tayo kumain. Yung una mo hinintuan. Yung muscle. Ayan, Muscle Man Restaurant. Doon po kami. So, pasok po kami. May dumating po, akala namin, mekaniko. Tapos siya na ho ang, yung pala, siya pala ang may-ari. At siya rin pala ang cook. At pagkatapos, siya pa rin ang mag-serve. Back out po yung mga kasama namin na tatlo. Kasi mga gagi ko po kumain ng restaurant. Actually po, nung nag-shopping sila sa Pure Gold. Tapos po ang shopping. Saan tayo nag-dinner? Yung kinainan po natin, Adi Banji, yung Sunday. Ano po yung kinainan natin? Sa Pure Gold. Look po, doon po kami nag-dinner. Magkano in-order? Magkano? Kuya Aga? Mga nasa higit kumulan, ano? Ang dami pong in-order. Grabe po talaga ito kumpare kong to. Pero mo, siya na nag-shopping, pinakain pa kami ng dinner. Hindi namin masabi, kumain na kami. Pero ako naglugaw na ako, kaya baka natin kain. Nakakaya, magbira, ang daming serve eh. Ang sasarap ng mga putahe eh. Yung mga gulay pa naman. So, sa gulay yung aking, dalawang kumpare ko yun. Kain lang po kami. Di magkano ng ginastos. Yung bigas pa lang po, 30,000 na yung bigas na pinamili. Wala po yung canned goods. Pagkatapos po, bago kami nagkamiwalay, binigyan ako ng 3,000. Sabi ko, na, Bishop, sobra-sobra to. Hindi, allowance ko yan. So, yung 1,000, pinagasolina namin. Tapos, may kasama kami. May problema yung kasama namin. Bumili ng taho. Pero ng taho na ititinda niya. Eh sabi ko, wait lang. Eh akala niya, hindi naman tutuloy yung misyon. Bumili ng taho. Ayun nga ang problema. Ang ganda sana kung pinala.
Di sana hindi ka matutulog sa sasakyan. Magtataho kami mula dyan sa SM Masinag hanggang doon sa Impanta. Walang tulugan. Ubusin kami ng taho. Ang problema, iniwan ni Kuya Ali yung taho. Nagtuturo eh. Kaya nangyari, ayun, ginawa namin siyang pampagising. Siya yung binubuli namin sa kaya nawala yung antok namin eh. Dahil binubuli namin siya dahil sa taho. At alam niyo po, nung kakain na kami, back-out ko yung kasama namin. Ayun talaga si Lord, very tiny. Alam niya kung saan kayo hihinto. Nung paalis na po kami, sabi kong pare ko, na tayo, kanin ang ibang kakanin. Yung kapatid niya, tinatanong yung tambay na kotse doon. Sabi niya, bakit hindi niyo pa pinapalitan yung gulong mo? Lahat pala yung gulong. Eh kasi po, wala kaming panggamit eh. Eh syempre, Kristyano tayo, tulong po. Kaso ang problema po ng aking kumpare ka po yun, yung lahat ng gamit na gagamitin niya, hindi tugma. Buti na lang, andyan si Kuya Aga, to the rescue. Si Aga ang buwana. Natanggal yung plat na gulong. At habang tinatagal ng kwento, eto po ang senaryo. Kung naglalakbay daw sila, alas 4:30, madilim pa ho, bigla silang nakaramdam ng kakaiba. Sabi niya dun sa kasama niya, may kasunod po tayo sa likod. Sabi niya, wala. Bakit may kasama tayo? Tingnan mo, bubuk pa din na. Sa takatatakan sila. Kinikilabutan lang po sila. Hindi, may nakaupo sa likod natin eh. Tapos mamaya, bigla pong hinahatak sila papunta doon sa bangin. At ano nangyari, Kuya Aga? Buti po may luba, nabalawak sila doon sa luba, na-stuck po, hindi sila tungli sa bangin. Kaya doon sa luba, may tulis. Natusok po yung kanilang gulong. Plat po. At alam nyo, sa takot nila sa lugar, running plat po. Kaya pagdating po doon sa restaurant, hinutuan namin. Kay Muscleman. Na wala nagawa si Muscleman, hindi na palitan yung gulong. Alam niyo po, di pa nilatan. To make this story short, napalitan. Ano nangyari, Kuya Aga? Yung gulong palang ipinalit, flat din. Tanggal na naman si Kuya Aga! At mayroon po nag-volunteer na ipapag-vulcanize na lang daw. At eto nyo, ganito pong mga kumpare ko, kahit sa akong sitwasyon, si God ang iniuna. Alam niyo po, pinatanggap namin yung dalawa. In the midst of that, at alam niyo po, pagkatapos natin mag-grocery, sila pala. Nagbuhat na lang kami. Ano nangyari, Ate Melay? Yung apat na nagbuhat, ano nangyari? Pinanggap nila si Kristo. Pinatanggap. Imagine ninyo. Kung nasa restaurant na kami, ano nangyari? Pinapatanggap din yung mga nag-reserve sa amin doon sa restaurant. Hindi pa po kami nakakarating sa misyon. Nag-misyon na po kami. At alam nyo, after that, dumating na po yung gulong. Tapos na kami manalangin. Tinanong po yung pangalan ko. Tinanong yung address ko. Sabi niya sa akin, Bishop, taga-Pateros po kami. Kung loobin na doon, makadalaw po kami. Dalawang kaluluwa po. Biktima ng masamang spirito, pero naging daan para makakilala kayo. Dahil ba para pakalagin mo sila. Never underestimate the power of the enemy. Hindi ko po pinapalata kay Kuya Aga. Pero habang naglalakbay kami, nervous na po. Alam mo bakit? Nakikita ko po ang dilim sa taas ng bundok. Pagkatapos po, tinitingnan ko po yung mga gilid ng bundok, may mga poles. Sabi ko, poles muna yung mga napapansin ko. Delikado, maulan. Pagkatapos sila po, bumalat na sa amin, mga bato po na malalaki, nakahambalan sa daan. Kinakabahan ako. Hanggang dumating po din sa isang lugar na isang kalsada na, isang lane na lang po madadala mo. Bakit po? Kinain na po yung isang lane, nagkaroon na po ng license. Buti po nandun yung DPWH, kinaka-caterpillar yung mga tambak na lupa, kaya nakadaan po kami. To make the story short, supposed to be dapat alas 10 ang gawain. Dumating po kami, alas 12.
wala na pong tao sa church. Alas 12 ng tanghali. Kasi kumain pa kami nun eh. Sarap-sarap yung kinain namin. Pagdating po namin, wala nang tao sa church. Di ko ba ang misyon? Hindi po. Kasi habang papunta ho kami doon, nagpe-pray na kami. Buong magdamag, nagpe-pray na po kami. At ano yung nangyari? Bishop, sabi nila babalik sila ng alam nila. At agad po, tinawagan natin yung ating mga disciples doon. Nirepack po. Kasi nga, nasa sako pa yun, di pa maripak. Kung kami magre-repack, eh wala na. Mas maraming oras ang kakainin. Ang masasayang. Kaya doon na po nirepack. At alam niyo, pagdating po doon, kilos po agad lahat ng disciples, elders sa Infanta, nirepack po. At ito ang tamang-hamang po. Doon tinimbang nila yung sako. Bakit may sobra? Tinimbang po nila lahat ng sako. Alam niyo po ang sako? And said that 25 kilos. Ang bawat timbang ng mga sako, 27 kilos. Pwede palakpakan natin doon sila. Babalik daw po ng alauna. Alas 12, sabi ko, ilan yung pumunta? Bishop, puno na. Umalis, sayang naman. Pero babalik daw po, Bishop. Pagbalik po, nagulat kami. Hindi lang puno, apaw pa. At ito maganda, pati po yung mga nasa labas, lahat po sila tumanggap sa Panginoon at na-bless po sila. Never underestimate the power of the enemy. Hindi po biro ang mag-mission. Naalala niyo po kami nila Kuya Jenner, Kuya Zaldi. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, November 24, 2020, patay na kami tatlo sa North Expressway. 3 beses kami pinagungga ng mga sasakyan. Malaking truck. Una, partas. Pangalawa, yung malaking truck ng chemicals. Yung may mga triangle na ganyan, tapos pagkalaki-laki ng gulong. Papasok na kami doon sa ilalim, buti na may railings. Hindi po nawawala sa akin gunitay niya. Pag dumadaan po ako dyan, napipicture ko kaya dyan yung nangyari sa atin. Pagbangga ng partas, pagbangga ng malaki, ikot tayo, 3 ikot. Pagkatapos pagbangga ng crossbar ng malaki, ikot na naman. Pero pagka-ikot-ikot po namin, thank God. Sira po yung left side ni Kuya Jenel na sasakyan. Wasak po yung dito sa kanan na ilaw. Pero praise God, nahilo lang po kami. Ligtas po kami. Pero ito maganda. Kahit anong ginawa ng kaaway ito. Kung naroon na po kami sa Marilao Station, Police Station, sabi nung pastor na rescue sa amin, Bishop, 3 lang ba kayo? Ay, ilan ba kayo? Sabi ko yan, Bishop, ilan ba kayo? Sabi ko, 3 lang. Ay, sino po yun? Yung naandun sa loob, malaking lalaki. Thank God, meron pala kaming kasama doon sa loob kung bakit kami naligtas. Pwede pala ko natin si Lord. Pareho ko po itong bumunggo si Kuya Santi doon sa malaking mama. At panghuli po, dito pa natatapusin. Actually po, mahaba yan. 3 lang po punto. Pangatlo, create a legitimate investigation. 21 to 22, Pastor Don. Kailan pa ba siya inalihan ng masamang espiritu sa nung ni Jesus sa Ama? Okay, kaya, agad ba nung makita ni Jesus, pag-pray na natin. Diba? Minsan po, gano'n tayo, di ba? Very excited sa isang bagay. Pag-pray natin! Kaya nakakita tayo magandang sasakyan. Pero may ari. Kaya pipray na, iniikutan mo na. Anong ibig sabihin? May pagdanan sa iniikutan mo. Ano nangyari po? Tanong ni Jesus, kailan pa ba siya nakaganyan? Next. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Mula pa raw kailan? Wala pa sa pagkabata. Pagkabata. Pag binasa po natin yung background, perhaps, and I believe, nagsasalita yung bata. Kasi mula daw siya ng sapian, sabi po sa kwento ng Ama, doon po sa verse 14, no? Hanggang 15. Mula daw po ng sapian ng masamang espiritu, hindi na siya nakapagsalita. Ginawa siyang pipe. So, ibig sabihin,
nagsasalita yung bata. So pero nung gamitin ng demonyo ang kanyang kapangyarihan, nabibi yung bata at pinahirapan na. Tuloy, Pastor. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Ano ibig sabihin po ng madalas? Palagi. Palagi, no? Hindi yung madalas ang minsan. Palagi. Palagi, no? Palagi. Palagi ka, Ray? Ay, hindi mo. Madalas lang. Palagi, no? Palagi daw po. Palagi. Saan daw po inahagis? Sa tubig. Hindi muna. Inahagis sa apoy. At Sa tubig. ang ginagawa sa tubig. Upang patayin. Hindi, mayroon pa. May word pa. Yung word na adjective o verb. Tinatapon. Hindi. Tama, tinatapon. Inihahagi sa apoy, tinatapon. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Parang lang po, hagis, ano? Parang mas makapangyari yung tapon. Talagang buong pwersa. Inihahagi sa tubig. Pag inahagis ka po pag tinapon ka inahagis ka sa apoy, anong posible na mangyari? Masusunog ka. Nangingisay po yun. Hindi siya makakatayo. So, kung wala makakakita, maaaring mamatay siya. Pag inahagis sa tubig, isa po, nagkaroon kami ng men's fellowship sa Carmona. Si Kuya Alam po, nagmamadali. Tapos biglang nag-dive. Biglang nag-dive. Pagkatapos nakita po namin yung Pastor Donnie, sa ilalim nangingisay na. Tanong kami ni Pastor Donnie, na-injured po yung, ano ba sa akin, kaliwa, kanan? Kaliwa ako sa'yo, kanan, o tama, kaliwa ko, kanan siya, kasi magkaisang kamay po kaming pinakuna siya. Pagkatapos inaahon, ang bigat pa lang ni Kuya Alan. Talagang na-injured ako ang puno oras na yun. Sabi ko, bakit ka tumalon? Bishop, nawalan po ako ng balanse, sorry po. Yung pala takbo niya ng gano'n, nawalan siya ng balanse. Kala namin nag-dive, hindi pala siya marunulog. Kuya Jeanette, pwede ba mag-request sa'yo? Asan yung video ko nung umakit ako doon sa pader? O yung nakatago pa ba sa'yo? Pinagalitan po ako, alam niyo po, nagbida-bida po ako. Inakyat ko po yung pader na walang harness. And thank God, nakyat ko naman po. No? Video ko na ganyan. Ang tawag doon sa sport na yun? Hindi mountain climbing, sa pader lang. Wall climbing. So may mga usli-usli lang nakakapitan mo, naakyat ko po yung mataas na yun. Kaya pagbalik ko namin, kaya tayo balik doon, Mr. Chairman. Wala pa. Ate Baby, mag-request po kami. Babalik kami ron. Akit ulit ako. Ano niyo po nangyari? Ano nangyari, Pastor Donnie? Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan nyo kami. Okay, ano po yung pangatlo natin? Create a legitimate investigation. Kung meron pong tao na magre-request sa'yo sa panalangin, hindi ko sabihin, imbestigahan niyo siya na katulad ng pag-iimbestiga sa Kongreso. Hindi naman po ganun. Kunin niyo na yung background para alam niyo kung paano aatikihin ang kaaway. So nalaman ni Jesus ang mga pangyayari na ganun pala ang nangyari sa bata. Kaya ang pinalis po niya, dito ko po tatapusin, ang pinalis po niya yung masamang espiritu na nagpapapipe sa bata. Tingnan natin verse 25. Last verse po. Nang makita ni Jesus na dumarat sa mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu. Ikaw, espiritu nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papakok sa kanya. Amen. So, bakit po kailangan ng investigasyon sa panalangin? Para alam mo kung sino yung ipapanalangin mo. Kaya nga, very, very sharp si Jesus eh. Espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, lumabas ka sa kanya. Meron po isang kapatid, nag-pray po. Masakit lang siya. Sakit. Nag-pray po siya. In Jesus' name, Tian, umalis ka! Hindi ko lang batukan, pinapalis yung tiyan. Ginawa na ng tiyan niya.
Wala lang po, napasok ko lang. So, mahaba po yan, diyan walang po pansamantalang tatapusin. No? Ulitin ko po, nang makita niya Jesus sa durami ng mga tao, sinabi na sa masamang spirito, inutusan kita, spirito ng pagkapipi at pagkabimik ng babas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. Tanong po, bakit tinitay pa niya dumami yung mga tao? Para makasaksi. Amen? Mga kapatid, we need people. Yung nangyari po sa missionary sa Infanta, kaya pala inalaw ng Lord, pinahintutan ni Lord na madelay kami ng madelay. Dahil may gagawin pala. Dahil kung hindi kami na-delay, maagang nakabangon sila Kuya Aga, maaga kami nakarating doon, tsak ang tatanggap lang po yung naandun na sa church. Hindi po aapaw yung church natin sa Bisema Infanta. At sayang po yung mga kaluluwa na tumanggap sa kanila. Hindi po ba tayo natin ito? Kaya po natin ang panalangin ng Ama ay maging panalangin natin. Dagdagan mo po ang aking pananampalataya. Lahat po ng naglagay ng prayer request, itutok niyo po ang inyong kanang kamay doon sa prayer request. At sabihin niyo po sa inyong sarili, Lord, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Sabi po ng ating proposition, anything is possible to those who believe. Patuloy po namin idinadalangin ang aming mga prayer requests. Lahat ng isinulat namin na pangitain na binigay mo sa amin. Naniniwala po kami. Magaganap at magaganap ang lahat ng bagay nito. It is you that make everything happen. Tulungan mo po kami na huwag mag-alinlangan. Tulungan mo kami na maging buo ang aming tiwala sa iyo. Sabi mo sa Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart, with all your mind, and lean not with your own understanding. In all your ways acknowledge Him, for He will direct your paths and crown your effort with success. Guide us, O Lord. Let your will be done. And according to your word in Ecclesiastes 3 verse 11, in your time, you will make all things new. Yung Ama ay naghintay pa para makababa ang Panginoon mula sa mundo. And because of His patience, because of His humility, He received His miracle. Sa oras po ito, sineselyuhan po namin ang aming mga sinulat sa sobre ng may pananampalataya. And we decree, we declare that God is able to do exceedingly abundantly and above all what we ask or think through the power of Christ working in us. We do declare that you will bless us today. You will continue to enlarge our territories. You will continue to put your hands upon us so that no evil will hurt us. And most especially, Lord, we believe that you will give the desire of our heart. Let us praise God. Pasalamatan po natin ang Panginoon na